Isang napakasimpleng historical account ang ating teksto mga kapatid. Nais kong ating muling balikan kung sakali man na nalalagpasan ang chapter na ito sa ating mga pagbabasa sa banal na kasulatan. Gandang gabi at mapagpalang gabi sa ating lahat, sa mga viewers natin o participants natin sa ating FB Live. Ako man ay lubos ding nagpasalamat sa Panginoon at binangon niya ang aking pisikal na katawan. At sa tuwing magmi-minister ako, whether MC or lalo na pag bahagi ng salita ng Panginoon, kahit ano-ano na lang talaga ang naramdaman ng katawan. Dahil siguro sa hindi maiwasang pressure, of course, na muli ay haharap na naman sa mga banal ng Diyos upang mag-minister. A great privilege of accepted, pero isa ring malaking responsibility. Sabi nga ni Apostol Pablo, lalo na sa mga nakikinig. Kaya malayo pa lang ang schedule ay kahit wala na siguro, nag-die down na yung hyperacidity ko before sa pagiging palainom. Ngayon na tumatayo at nag-minister ng salita ng Panginoon ay para pa rin ang feeling ko palagi ay hangover at tumataas ang acid. Alam niyo na yan sa mga tumatayo sa harap. Kahit walang surge ng acid reflux ay parang lakas ng asido sa sikmura pag tatayo na naman sa harapan ninyo upang magbahagi ng salita ng Panginoon. But really, of course, last week ay talaga masamang pakiramdam since last Wednesday sa tatayo at nag-master of the ceremony hanggang sa parating na Sunday. At salamat na lang na hindi rin ako ang assigned. Ngayon na lang ay I don't know kung from time to time ay tatahol mga kapatid dahil dry pa rin ang coughing at patuloy na umuubo at istorbo kahit sa pag-aaral at paghanda. Kaya tuloy ang naihanda ko ay sa Book of Acts lamang mga kapatid. So, isang simpleng kwento sa banal na kasulatan. Ang ating teksto sa first 10 verses ng chapter 3. Probably madadaanan natin matatouch natin bahagya ang buong chapter 3. Nag-search ako kanina about certain statistics. I have searched that sa Philippines, there is an estimated 250,000 street children. At those children are among the 4.5 million homeless people sa Pilipinas in a population of 110 million. So, sa 4.5 million homeless, so kasama children and adult na yun, ang 250,000 yan ay mga children. I also read about the anti-mendicancy law sa Pilipinas way back from FEM, hindi si BBM, yung papa niya. It was a presidential decree. So meron palang ganun. Meron palang anti-mendicancy law. Yung nagka-curtail, nag-outlaw sa, probably, hindi ko binasa ang buong batas, maaring against na rin sa syndicated na mendicancy.
pangmamalimos na hawak ng isang sindikato. Pero ang title ng batas is Anti-Mendicancy Law and providing measures against it, and especially against exploiting children para sa pagpapalimos. Subalit ngayon, makikita natin, minsan nga meron tayong isang sister na every time daw pumupunta sa bayan at nakakita ng mga, alam niyo na, ng nasa tabing kalsada, whether at least mga kabataang palaboy sa bayan ay di naman directly nanghingi at nagpapalimos lamang. Mayroong opener and closer ng 7-Eleven, ng Uncle John, or Parker. Pero may makikita ka rin talagang kahit mga seniors, mga elderly na talagang nasa tabi begging alms. At may kapatiran tayong talagang natatouch at nagbibigay. At tinatanong ako, hawak ba yan sila ng sindikato? Well, sabi ko, I don't know. Maaring sindikato, pero ang pangulo ng sindikato ay mga anak. At kung meron mang mga anak, probably mapapansin mo naman na meron naman siguro itong pamilya. Pero hinayaan nila ang mga nanay nila na nasa tabi-tabi at nangingi ng limos. Sometimes, kayong mga nasa city, siguro sa mga privileged na nasa mga sariling tahanan, mga bahay. I don't know kung nakaranas kayo ng mga ganong tao kumakatok. Either nadatnan nyo sa inyong mga gates, nagising din nung kayo nagising. Of course, hindi yun nakapasok sa inyong mga garage, sa inyong mga gardens. So I don't know kung mayroon kayong mga ganong karanasan, ka-encounter ng mga taong nasa inyong mga gates, nagpalipas ng gabi. Or kahit itong building na to na minsan nating ginagamit, or I don't know, probably kung tayo'y magbibuild ng isang church. Of course, sa panahon ngayon, sa pag-iingat na rin ng mga masasamang loob ay we have those precautions na kukoralin, babakuran. Dahil of course, that's natural. Meron tayong magamit sa gawain, meron tayong mga properties out of nature to protect, to save our things. Probably meron tayong mga ganong mga plano na we have to corral, fence our own church. I don't know kung sakaling karoon tayo ng ganong property at tayong mga taga-iglesia ay makaranas na ang ating iglesia ay ang ating surroundings, kahit ang premises ng magiging church natin ay from time to time, kung kaya, ma-break in ng mga homeless, ng mga taong walang tahanan, kung ano ang magiging reaction natin sa mga ganong sitwasyon. Isang bagay rin na trying ang mga ganyang bagay because Kristiyano tayo, mga mananampalataya. Then din natin maiwasan sa ating mga properties, whether church or sariling tahanan, kahit hindi naman gate crusher, ay bigla na lang may mga ganyang mga tao. Maaring nagpalipas ng gabi sa inyong mga garage or sa harap ninyong mga gates, hindi man nagbebeg ng alms. Or how about kung sa ating iglesia ay makatagpo or may makikisilong. No, kaya ang ating mga attitudes, dahil una,
May mga gamit tayo out of protecting our things, as I said. And then, sa kabilang side, tao rin ang iyong kaharap, kahit hindi mo kilala, kahit stranger, kahit wanderer, kahit homeless, beggar, mendicant na nasa iyong tahanan, nasa iyong poder, nasa iyong gate, nasa gate ng ating church, at ikaw nakatiwala ng church, so ikaw na taga-bahay, taga-tahanan, ano kaya ang ating reaction pag may mga taong mga ganon, nagbebeg ng alms, nagmamakaawa, nangihingi ng pantawid gutom. We are, of course, from burglars. Mayroon tayong anti-burglary, anti-theft na mga pamamaraan, may CCTVs. Dahil of course na nga yan sa ating pag-protect na rin sa ating tahanan, sa safety, sa security. Ang question is, how do we deal with those situations, mga kapatid? Sa mga homeless strangers na minsang nadapo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga doors, begging alms, asking for a night, hindi naman sa loob ng inyong tahanan, kahit sa labas ng gate. We are protecting our homes, or protecting every person sa ating mga tahanan, kung sa ating sakali, sa ating church, halimbawa na lang kung ito ay ating iglesia. Naalala ko lang na kahit mga guest ay, anong tawag noon? Kilalanin natin kung sino ang nag-invite. Tanungin natin kung sino nag-invite. Para, of course, habang nandito tayo sa taas at nagagawain at open ang pintuan sa baba, ang gate sa baba. So what is our attitude kaya sa mga ganong sitwasyon? Are we to be so protective enough na bantayan ang lahat ng mga gamit sa loob while protecting the integrity ng isang mananampalataya? Nakakatuwa, of course, na makikita natin anong blessing sa tahanan na ito ay open ang gate at kikita ang mga little children na sabihin nating taga-community. This area, this Domsa area, this tower area na tinatawag nila, na nakapasok sa tahanan ito dahil inopen ng may-ari ng building dahil sa isang occasion na blessing. We cater them, na nabigyan sila ng, I think, mga drinks yata yon, and sky is the limit ang popcorns ba yun? After that, tingin natin sa kanila probably ay taga-labas at taga-Domsa, taga-tower na mga kabataan. Meron bang sitwasyon sa ating mga tahanan na may mga taong hindi naman gate crusher, napadapo sa ating mga tahanan begging something, and what did we give? Tsupe? Or binigyan ng 5 peso, 10 piso? And then, yun lang? Or have you tried na napabaunan, nabigyan ng pangailangan, maaring damit sa mga homeless, walang damit, na mga stranger na dumating sa ating mga tahanan, and then we give even more. Something more kaysa hinihingi ng beggar, hinihingi ng homeless stranger na minsang dumating sa ating mga tahanan. Ang ating sanlibutan ngayon ay puno pa rin ng mga taong puno ng pangangailangan. Hitik pa rin ang ating mundo ng mga taong in great need. Agree ba kayo diyan, mga kapatid? Financially, materially,
kung ang lahat ng mga billionaires sa buong mundo ay magsama-sama at i-fed ang lahat ng nagugutom sa Somalia at Africa, ang lahat ng hubot-hubad na mga nasa iba't ibang sa mga refugees. What do you think? Kayang damitan ang buong mundo? Kaya bang pakainin ng buong mundo? But we as a church, iningatan natin ang ating integrity. Pero hindi maiwasan na may mga taong darating sa ating mga tahanan, sa inyong mga buhay, begging something other than kung ano ang dapat nating ibigay na mas mahalaga kaysa pera, mas mahalaga kaysa damit, mas mahalaga kaysa pagpapakain ng isang meal. Dahil bakit tayo mga Kristiyano, mga kapatid? Kung sa bigayan, maraming tao sa labas, mga non-Christians, in fact, ang kanilang mga pagbibigay ay systematic. Hindi sila basta-basta na lang sa mga mendicants nagbibigay, kundi china-channel nila sa mga foundations and mga charities dahil sila ay mga mapagbigay. Sila ay mga benefactor ng mga foundations. Una, dahil naniniwala sila sa banal na kasulatan na it's better to give than to receive. Pangalawa, alam din nila na kahit ang gobyerno ay walang systematic na pamamaraan to solve this pressing na situation, hindi lamang sa Pilipinas, about mendicancy, about kahirapan, about poverty. How about kung ang isang Kristiyano ay may opportunity? May opportunity, may ma-meet kang stranger. May ma-meet kang isang taong in great need. Of course, sa isang tingin mo lang, in great need. Wala man lang naisuot. Kahit pantawid, kahit pang-agahan, kahit pang-almusal lang, at kahit panghapunan lang, or kahit pang one night na idlip, makahiga sa inyong mga garahe or sa ating mga gates. When ang mga ganong opportunity ay pwedeng bigay sa atin ng pagkakataon na more than damit, more than pakainin mo ng isang meal, more than pamasahean mo, more than damitan mo, more than pasilungin mo, ay mayroon pa sana tayong maibigay na mas higit pa. But have we given them, kung nangyari man yan sa ating mga buhay, the most needed na dapat nating maibigay? Kung babalikan natin ang ating teksto, as I said, isang historical account. Pero alam na natin na concise ang Book of Acts bilang nasulat din as one of the books sa scriptures by Dr. Luke. Dahil ang history sa mula 30 AD hanggang 60 plus AD, hanggang sa paghintay ni Apostle Paul ng kanyang death sentence doon sa Rome. So that span of time from 30 AD, the ascension or the death, resurrection, ascension ng ating Panginoon. So 30 plus years or roughly 30 years. At mayroon lamang tayong 28 chapters sa Book of Acts. Ang beginning chapters ng Book of Acts ay nasa mostly Jewish setting. I believe ito yung part ng utos ng Panginoon na i-proclaim sa pamagitan ng kanyang pangalan ang kapatawaran sa Luke chapter 24. At ang kasama na ang kaligtasan from Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the ends of the earth, to the ends of the world. So ang first chapters, I think mga hanggang 12 ay
or 10, something like that. Then transition, then chapter 13 going to the uttermost part of the earth, not to the Gentiles. So ang mga first chapters ay Jewish setting palagi. At ang chapter 3 ay after dinescribe ang exciting event doon sa chapter 2, which is the descent of the Holy Spirit or the coming of the Holy Spirit. And then ang nag-end ang chapter 2 ng isang statement sa verse 46 na ang mga mananampalataya sa araw-araw ay nagpatuloy na magtipon-tipon sa temple courts upang manalangin, magputol-putol ng tinapay, worship, of course, and then apostles' doctrine, Bible study. Then, pagpasok sa chapter 3, again, dalawang men of God ang i-take advantage ang isang Jewish setting. Ang sabi doon sa chapter 3, beginning ng chapter 3, na si Peter and John ay pupunta sa temple courts, temple grounds for a Jewish activity. At yun ay ang afternoon prayer. In the 9th hour is 3 o'clock p.m. Mga Kristiyano na sila, of course, mga kapatid. But as I said, ang first 10 chapters ng or sabihin natin first 7 dahil ang 8 ay Samaria na. So, Jerusalem, Judea, Samaria. So, Jerusalem and Judea area ang setting. So, for afternoon prayer, 9, 12, and 3. Yan yung Jewish hours ng prayer. 3rd hour, 6th hour, and 9th hour. So, pagka 9th hour, and that is 3 p.m. in the afternoon, Peter and John punta sa templo to pray. Of course, to pray. Kung ano mang opportunity, merong ibibigay ang Panginoon. That's the setting ng chapter 3. 9th hour, punta sila sa temple ground. So, sa verse 1 to 5, ang una nating titingnan ay ang opportunity for ministry. Opportunity to demonstrate something. Of course, ang unang tingin natin ay normal activity that's scheduled ng mga Hudyo na alas 3 ng hapon na pananalangin. At ang pagpunta nila ni Peter and John, probably, I don't know kung nasa kanilang isipan, ang kagaya ng katatapos pa lang na sermon ni Peter sa chapter 2, which is to preach and proclaim the gospel, proclaim the resurrected Jesus Christ, the ascended Jesus Christ. Of course, sa chapter 3 ay makikita natin yan. Sa beginning, verse 11 ay nagkaroon ng second sermon si Peter. Pero sa verse 1 to 5, makikita natin ang isang eksena na sa pagpasok nila ay sa verse 2, a man had been unable to walk from birth. Ayun, yun yung taong hindi naman dumagsa sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga buhay. Isang taong regular na rin na nagpupunta sa temple grounds because sa kanyang only way of living, sa kanyang paraan ng pantawid buhay, mga kapatid. At sabi ng banal na kasulatan, from birth, he was lame. Siya ay lumpo from birth. Sa chapter 4 ay more than 40 years old ang taong ito. So, just imagine that long na ganun ang kanyang kalalagayan. He was lame, unable to walk from birth. At dinadala lang, I don't know kung sinong kagaya na lang ng mga blind beggars sa bayan. May taga-agak, may taga-guide. I don't know kung pamilya nila yan. Or yung mga busker na mga blind sa mga stations, bus stations, LRT stations, may nag-guide. So itong tao naman, because he's lame, hindi naman blind, may taga-carry. I don't know kung taga-pasan, 40 years old ka. Kung dahil wala kang ibang trabaho kundi ang
manlilimos lang. I don't know kung kasing laki ito ni Brother Gerard, mabigat-bigat din to na tao. Dahil walang ibang gawa sa buhay, kundi magpapalimos. Probably, 9, sinasabayan niya ang hours of prayer sa temple, 9, 12, and 3. And at this time, punta ulit yung kanyang career, taga-Pasan, taga-Baba, kung ano man, paano man siya dinadala doon sa temple grounds. And then it so happened also that two great men of God ay nandoon para sa pananalangin. So ang dalawang dakilang mga lingkod ng Diyos ay nandoon. So two great men of God versus a man in great need. Right? Ito lang yung kanyang paraan na siya ay muling makatawid sa araw na yon. Pero unang makikita natin sa verses 1 to 5, ang mga lingkod ng Diyos ay nabuksan ng isang opportunity to demonstrate something. As I said, pupunta lang sila ng gawain. Pupunta lang sila ng Bible study. Siguro sa atin, pupunta ka na lang ng gawain. At ang natitirang pera mo sa bulsa ay pamasahe na rin. Siya namang panghihingi. Siya namang pagdating ng isang stranger sa iyo at nanghingi pa ng pambili lang ng tinapay para makakain din sa hapunan. What will we do? Sitwasyon, well, cases lang yan mga kapatid. For example, for just an illustration. So there is an opportunity for ministering mga kapatid. Ang pagpunta lang ni Peter and John is to pray, pero at this time, mayroong isang taong in great need. Of course, in great need na ang sabi lang doon, ang kanya lamang pakay ay begging to the people alms or charitable gifts dito sa ating version. Sa bawat dumaraan, sa kanyang kung saan man siya nakapwesto doon sa beautiful gate na yun ng temple grounds, sa ilalim ng massive Corinthian pillars ng sabi ng kasaysayan sa area na yun ng templo, kung saan siya sisilong, saan siya nasasandal, at nananawag ng mga taong dumadaan, mananalangin. Alam niyo naman, mga Hudyo rin ay isang venue na rin ng tao dahil sa mga Hudyong mananalangin, kasama sa kanilang pananalangin ay ang pagbibigay din ng mga alms. Isa rin yan sa mga activities ng mga Hudyo, prayer, giving alms, and then worship, I think. So there was an opportunity. Titingnan natin, normal lang sa dalawang tao ng Diyos. Mas lalong normal sa beggar na ito na maparoon sa dakong ito. Pero sa tagpong ito mga kapatid, ay may inihanda ang Diyos na isang oportunidad. And I believe na ordained and orchestrated ng Panginoong Diyos ang dalawang mga lingkod niya na si Peter and John just for this person, brothers and sisters. Unless, I believe, naniwala naman tayo na sa mga lingkod ng Diyos ay wala ring bagay na aksidente. Especially at this time na napaka-hot ng mga first apostles ng Panginoong Kristo Jesus. After pa lang sa Pentecost, after the first sermon ni Pedro at may 3,000 souls baptized, ngayon ay pupunta sila sa templo. I believe also na hindi lang pananalangin ang kanilang pakay, maaring opportunity rin na muling makapangaral si Apostle John and Apostle Juan at Apostle Pedro. Pero at this time, ang opportunity na meron ay before magkaroon si Pedro ng another sermon, ay ganitong sitwasyon ang nangyari. Nagbigay ng isang malaking pagkakataon sa daanan ni Peter and John ang Diyos. At alam natin na ang dalawang ito ay handang-handa rin para ipaglingkod ang kung anong meron sila mga kapatid. Pupunta ka na lang sa gawain, maaari pupunta ka na lang sa Bible study.
Pero maaring kung kailan kang pupunta sa isang Bible study, maaring ibang opportunity ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Na maaring mas higit pa kaysa naka-schedule, nakaplanong gagawin mo sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid na maaring hindi lamang, I believe na hindi lamang si Peter and John ang may pagkakataon na may paglingkod tayo sa sanlibutan or sa mundo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kagaya ng ating mababasa at kagaya ng kwento ay wala rin tayong silver and gold. Si Apostol Juan at Pedro ay, of course, ang kanilang simula ang pag-gather ng mga resources ng mga mananampalataya sa kanilang paanan. Pero ang mga taong ito ay walang ibang dala-dala. Tama yung kanilang sinabi sa mga later verses na sila ay mga dakilang lingkod ng Diyos. And then kaharap nila ngayon ang isang taong may dakilang mabigat na pangangailangan. Tayo'y mga Kristiyano rin. Wala tayong laging dala na anumang silver and gold. Wala tayong anumang dala na thousands maaari sa ating mga pitaka, sa ating mga pag-alis sa bahay. Pero how about kung may isang pressing opportunity na inilaan ng Diyos, kung tayo naniniwala ng ating mga lakad ay ordained, the footsteps of the righteous are ordained by the Lord, at kahit anumang ating lakad, maaring may mga opportunity na ilagay sa ating daanan, nag-cross sa ating path, wala tayong silver and gold, wala tayong pera, wala tayong pilak, wala tayong anumang dala na maibigay sa isang taong may dakilang pangangailan, except kung ano ka, except kung anong meron ka, na kagaya ng sabi ni Apostol Pedro, silver and gold, ginto't pilak ay wala kami. Pero hayaan ba natin ang isang opportunity dumaan sa ating nag-cross sa ating daanan? Na totoong wala tayong silver and gold, pero hindi totoong zero at empty ang isang Kristiyano. Niwala ba kayo niyan, mga kapatid? Kung saan ka man magpunta, wala tayong silver and gold. Naalala ko ang isang patuto ni John Knox, isang dakilang preacher sa Scotland. Ang mga madakilang preacher ay, lalo na siguro sa panahon yun, ay dala-dala daw niya ang kanyang wallet and then pupunta sa gawain para mag-preach. Saka namang itong isang, ang tawag niyan, mangunguot, mandurokot, ay dinukutan ang ating John Knox. Pero sabi ni John Knox, kahit titingnan mo ang wallet ko ay walang laman yan. At sa ginawa mong yan ay pinapatawad kita. At nag-quote siya ng verse, 1 John 1:6 or 7 ba yun, na ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus can cleanse every unrighteousness. Sinabihan niya yung mandurukot. Then sa'yo na yung wallet, walang ibang laman yan, pero meron akong pwedeng ibigay sa'yo na wala sa aking wallet. It so happened na nakipag-usap naman ang mandurukot. This is a true story, I think. Nabasa ko lang matagal ng panahon about John Knox. So what happened, mga kapatid? Ang mandurukot na yon ay na-convert. Preachers lang ba ang pwedeng mag-respond ng gano'n, kapatid? Dudukutan mo ba ako? Wala talagang laman ng pera, kapatid. Paano kung may isang nanay, may isang elderly, beggar, begging alms? Ngayon, ang tibok naman ng puso mo ay bilang Kristiyano, kumirot-kirot. Wala talaga akong maibigay sa iyo, nay. Pero kung may opportunity, kagaya ng mga pangyayaring ito, John Knox, ang kanyang opportunity na nag-cross sa path ay dinukutan, pero walang pera ang kanyang wallet, pero nagkaroon ng opportunity na i-offer ang kaya niyang ibigay, not silver and gold. Hindi lang mga preachers ang may ganong pagkakataon, mga kapatid, na wala tayong anumang maibigay sa mga nangailangan sa sanlibutan, pero don't tell me na wala tayong mas maibigay sa kanila na mas
mahalaga at mabigat pa kaysa silver and gold na hinihingi ng mga taong na-encounter sa ating mga paths. Right, mga kapatid? Naawa tayo sa kanilang kalagayan. Kung meron lang ako na hindi naman sa, every time pupunta ako ng bayan, whether magbabike or sakay ng tricycle, pag nakakita ako ng mga nagtutulak ng kariton, bote bakal, gusto kong huminto at kahit ang 50 pesos na lang, 20 pesos sa akin ay iabot. Pero inisip ko, Panginoon, ganon tayo eh. Tayo mga Kristiyano ay hindi tayo mga Rockefellers. Kahit nga silang mga ganon mga kapatid ay hindi man lang kayang damitan ang lahat ng hubad, hindi man lang kayang pakainin ng mga nasa Somalia at whatever, wherever, na kulang sa pagkain, kulang sa tubig. Tayo mga Kristiyano, how about tayo mga Christians? Si Peter sabi niya, silver and gold, wala ako. Meron ba tayong opportunity na kaya nasabi rin natin, wala rin talaga ako. Pero teka, but wait. Kung magstay ka, I have something. Wait here. Mas mahalaga, mas worthy. Worth 1,000 silver and gold. At yun ang sabi ni Pedro, ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, si Jesus Christ. Ang mga Kristiyano ay hindi zero. Ang mga Kristiyano ay hindi empty. Na pwede nating, hallelujah, sa mga opportunity na nag-cross sa ating path, wala tayong silver and gold, pero meron tayong Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. Let your faith exceeds our finances. Of course, sa mga lingkod ng Diyos, nakamangha ang ating pastor sa ngayon. Nanawagan din naman pala na samahan sila sa mission work. Magpapatalo ba ang ministry? Walang budget, walang pang mission work. Pero magpapatalo ba ang pananampalataya sa ating finances upang hindi maabot ang mga taong mas nangangailangan sa ating Panginoong Kristo Jesus? Maring ang inelate silver and gold ay wala. Pero ang inelate sa establish sa salita ng Diyos at ang sabi ng ating taglines, preach Christ. Hayaan ba natin ang ating zero finances ay magiging hadlang upang maabot ang mas nangangailangan sa ating Panginoong Kristo Jesus. There are ministry opportunities na dumating sa ating mga tahanan, sa tahanan ng inelate, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga sarili, nanay, tatay. Wala tayong maibigay. Hindi, I don't know kung nangyaring, but wag naman nating isuppress na ang person na meron tayo, ang Panginoong Kristo Jesus, ay hindi rin natin maibigay. Kahit na lang ang attributes, na communicable attributes ng Diyos na nasa atin, partaker tayo. Kahit man lang ang isang pagpapakita ng compassion. May naalala kong may nabasa ako na isang church, na may isang ministry. Ito yung talagang tinutukoy nating pastor na ministry. Hindi youth ministry na walang ministry. Isang church, ministry sa church na tinatawag na, nag-feed. Nakakatuwa daw sa isang, sabi ng pastor, nakakatuwa ang iglesia na makikitang nakapag-feed sila ng mga strangers, ng mga homeless. Pero ang mas na-appreciate niya at pinagpasalamat sa Panginoon dahil may nabibuild na relationship ang mga tao na yon, at hindi lamang relationship sa church na nagkaroon ng ganong ministry, kundi relationship sa Panginoong Kristo Jesus. Wala tayong ganong ministry, wala tayong ministry of feeding. Pero wala rin kwenta ang ministry ng feeding kung walang nabibuild sa mga tao na relationship sa Panginoong Kristo Jesus, dahil yun ang pinaka-the best na ma-offer at ma-feed natin sa mga tao. Pero pwede yung magiging channel at vehicle. Dahil doon sa pag-feed mo ng mga tao, kung hindi ka masyadong aloof sa mga strangers, dahil mga homeless, kundi tinanggap natin sila, kinalinga sa ating ministry or feed tayo. Sabi ng pastor, isang masayang tingnan na ang mga bisita habang kumakain, nakakausap mo. Ang mga bisita habang kumakain
ay alam nila na after mag-snack, after ng soap, after ng shamgup, shamgup yun. Social naman ang mga pakain natin. May nabuild na relationship o na relationship ng church sa community. At habang nagkakape, sabi ng pastor, habang nagkakape ako, may nagsusumbong sa akin ng problema, mabigat na problema. At doon na-introduce natin, hindi silver and gold, hindi lang ang feeding ng soap or whatever, pero na-introduce, na ibigay natin, na i-cater natin ang Panginoong Kristo Jesus. That's a ministry opportunity. Kaya sa mga misyonero, at sa supporters ng mission, hayaan natin ang ating pananampalataya ay mag-exceed sa ating mga finances. Dahil who knows, naalala niyo ba yung awit ni Ray Boltz? Thank you for giving to the Lord. Pinakinggan ko ang kwento sa isang simpleng nagbibigay lamang mga kapatid sa church. Ang inyong mga pabaon sa mga misyonero, dahil may mga misyonero tayo. Di natin mamalayan sa langit, mayayakap sa'yo. Di natin alam, yakapin mo yan, sabi ng Panginoon. Bakit? 500 lang laging pabaon yan kay pastor, pa-Gcash kay pastor. Pero naabot yan doon sa Bicol. Yakapin mo yan. Yan yung laging nagsikretong nag-Gcash kay pastor. At si pastor ay nakapunta sa Lupi, at nag-Bible study doon, nabaptize ang 5 kaluluwa, nagkita-kita sa langit. Thank you for giving to the Lord. Maaring not silver and gold to the standards ng mga mayayaman ang ating naibigay, pero that is Jesus Christ, silver and gold, pwede ng Lord. Ano pang maibigay ko, Panginoon? Pero hindi empty ang isang Kristiyano. You are filled with nothing less than the person of the Lord Jesus Christ. Bakit? Faith should exceed our finances. Sa misyonero, sa workers, o kahit sa mga nanay. Kahit sa mga ama ng tahanan, na struggle sa finances, huwag niyong hayaan na ang pananampalataya ang nasa ilalim. Mangingibabaw ang pananampalataya sa ating finances. Silver and gold, wala tayo. Pero bakit puno ng kapayapaan at kagalakan ng inyong tahanan? Dahil nandiyan si Jesucristo. Tanggalin mo yan kahit dami mong pera araw-araw. Pero struggle tayo, pero nandyan si Jesus Christ sa inyong tahanan. Struggle ka, kinsenas, katapusan, pero si Jesus Christ nasa inyong tahanan because faith should exceed our finances. Whether sa mission works, whether dito sa ating home church, whether sa inyong mga tahanan. May opportunity na sisigaw tayo. Meron ako! Meron akong ano, hindi meron akong ano, meron akong sino. In the name of the Lord Jesus Christ. Healing nga miraculous nga ang nakahandang opportunity na inilagay ng Diyos sa path ng mga men of God. Biruin nyo yan mga kapatid. Huwag nating maliitin ang mga opportunity na may makapag-demonstrate tayo. Agad tingin natin, ay, layo naman nun, pastor. Layo naman ang mission work. Nakita niyo ang post ni Brother Pastor Eli sa Artiche. Okay naman yung secret financer na mga gawain ng Diyos. Kung you keep secret, so be it. But let's support the ministry. Let's support the ministry. That's ministry opportunity. Merong mga taong pumunta sa Artiche. Silver and gold, wala rin. Tamang-tama lang, balikan, panggasolina, Artiche to Gandara. Pero we believe, sabi nga ni Pastor Eli sa post, nakakatuwa na sa kanilang next na pagbalik. Bakit kaya? Kasi ang iniwang nila Pastor Eli na Panginoong Kristo Jesus in the word form, in sermon form, in exhortation form. Bumalik ang mga tao, mga kapatid. Naghihintay ba yun na mapapakain nila Brother Ray? Naghihintay ba yun na mapapamirinda nila Brother Ray? No! Ang hinihintay muli ay ang pangangaral ng salita ng Diyos.
Wala tayong may cater ang NLH, wala talagang may cater ng silver and gold. Pero ang NLH, hallelujah, ay may Jesucristo na kailangan ng mundo, kailangan ng salibutan, kailangan ng mga taong in great need. At ang great need ng mga tao, hindi lamang lame throughout their lives, physically, kundi crippled and lame throughout their lives dahil sa kasalanan. Right? At yun ang pinaka-mabigat na pangailangan ng maraming tao. Brothers, women's, kung may ganung mga opportunity, say this. Sorry tayo, wala ako talaga may bigay sa iyo na anuman. Pero kung attend ka muna, you're so depressed, you're in depression, you're in great distress, anong may offer natin? Kahit sa ating mga pangailangang financials, mga kapatid. Anong kinikater ng mga pinuntahan natin ng advice? Salita ng Diyos. Nagdudul out ba agad tayo? Wala kang masaing, brother. O sige, utangan kita ng isang sako. Meron ba tayong agad na ganon-ganon? Ang ating laging binabahagi, counseling, binabahagi salita ng Diyos. Hanggang sa kayo ay nagpalakasan na lamang sa isa't isa, hanggang sa kayo ay tumungo at lumuhod na lang sa panalangin, hindi nyo alam. Why? Because there is somebody who is greater than silver and gold. Maring pag-uwi mo, wala tayo akong mapabaon sa iyo, sis. Pero ang sarap ng pakiramdam, sarap ng sharing natin, kapatid. Brother Elmer, huwag mong hinto. Purihin ang Panginoon, yan ay starting point na ang mas kailangan ng mga tao. Hindi lang masarap na supas. Pero kung mayroon mang supas sa Friday, masarap na rin talaga siguro yun. Pero ang mas mahigit sa masarap na supas para sa taga-Binangonan community ay ang Panginoong Kristo Jesus. May mga taong hindi talaga masusolve ng supas, kundi ang Panginoong Kristo Jesus lamang ang makasolve. Depressed, lumapit, attend sa ating Bible study, masolve yun ng kahit ang sarap na baon natin? Of course not. Pero hindi natin namalayan, habang nag-sharing kayo noong Friday, wala si Pastor, wala si Brother Raul. Sarap ng inyong sharing. You never know, yung mga umattend doon ay naibsan sa kanilang mga kabigatan, hindi dahil masarap ang sopas, kundi masarap ang inyong mga testimonies about the person of the Lord Jesus Christ. Yun yung binigay, dinole out nila sa John and Peter. Matindi ang pangailangan mo. Sabi nga ba ng sulatan, Peter looked intently. Kung sino bang hindi mapansin, maring tumawag nga, nananawagan. Limos naman dyan. Mga Hudyo kayo, mga reliyoso kayo, dandaan. Baka may pang sarcasm pa siguro tong beggar na ito. Reliyoso nyo, hindi man lang kayo marunong magbigay. Siya pang matapang, ano? Parang mga bata yan, pag 5 piso lang, titig pa sa'yo. Yung reklamo mo, 5 piso lang. Kahit matatanda nga, pag 5 piso lang, titigan ka pa eh. Of course, I believe na aware si Peter and John na gagawa ang Diyos. Kikilos ang Diyos. Aware si Peter and John sa opportunity to demonstrate the Lord Jesus Christ. Tinignan nila ang taong yun. Sana ganun ang mga anak ng Diyos. Conscious, aware sa mga mas kinakailangan ng mga taong inilagay ng Diyos sa ating mga buhay. Nakakatuwang isipin, may pamilya tayo ritong halos ang mga nagtatrabaho sa kanila ay na-convert. Nakasama natin, nabautismuhan, alagang NLH. Dahil bakit? Of course, 2-point agenda. Nagtatrabaho sila sa kanilang tahanan. Pero ang mga kapatid nating ito ay, I believe, from words
and their actions ay nakikita ang Panginoong Kristo Jesus. And what happened? Mga manggagawa ay na-convert, nagiging manggagawa, nagiging Kristiyano. Dahil hindi lamang trabaho, hindi lamang hanap buhay ang pwede nating maibigay sa mga tao. Bilang mga anak ng Diyos, ito yung Great Commission ng Panginoong Kristo Jesus at ito yung commission ng NLH, Preach Christ. In tahanan, in mission, in the pulpits. At natuwa ko sa sinabi nating pastor na ang NLH ay establish tayo sa salita ng Diyos. Dahil ano mang mangyari, yayaman at yayaman man kayong next na generation ng NLH at lalaki at lulubo ang collection ng church, hindi pa rin yun ang goal natin. Na kung sino mang bisita, sige, nalala ko doon sa probinsya sa Leyte, nung backslider ako at mayroong Pentecostal sa bayan na pumupunta dahil may L3. Di, sabi ng mga kadati ko rin sa Valenzuela, Brad, sama tayo. Grab na rin opportunity kasi may libreng sakay. Sa sobrang libreng sakay, ginagawa naman ng mga tao, attend ng gawain, after ng gawain, namalengke. Pag-uwi ngayon, puno ang L3. Umaattend naman doon sa gawain. Kahit payayaman ng NLH, mga kapatid, hindi magbago ang ating ibibigay sa mas nangangailangan. Ang Panginoong Kristo Jesus pa rin. Sa mga advices, sa mga counseling, pupunta kayo ng counsel kay pastor, saan huhugot ang ating pastor? Sa salita ng Diyos. Financial, marital, single life, double life, triple life. Ang ibibigay at ibibigay ng NLH ay ang Panginoong Kristo Jesus in the word form. So there was opportunity. Sa panahon, sila si John, hindi nila sinabi, wala rin kami. Sensya na, brother. Tagal mo na rin, 40 years ka na dyan. Nabakbak na yung haliging sinasandalan mo. Pwesto mo. Born again na kami. Last Pentecost pa lang. Bumaba ang Espiritu Santo. Wala rin kami. Ikaw dyan, baka mayroon ka dyan. Tingnan mo bulsa mo. Problema, walang bulsa ba yung mga nila, mga... Sabi ni Juan, wala rin ako, Pedro. Pero alam ng mga anak ng Diyos, ng mga tao ng Diyos, the great answer sa great need ng taong ito, mga kapatid. So sa lahat ng ating pangailangan, let your faith exceeds finances. Hindi rin sinabi, atras na. Iwasan mo na lang yan kasi Pedro, huwag mo nang tingin-tingin yan. Tingnan mo, kala tuloy, may ibibigay tayo. Kasalanan mo yan. Pero hindi, talagang magbibigay si Pedro. Buti na lang ang ibibigay ni Pedro sa malaking pangailangan. In the name of the Lord Jesus Christ, get up and walk. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, lahat ng may problema at depresyon, bumangon, tumayo, manalangin, pumunta sa bahay-sambahan, magpuri sa Panginoon, pumunta sa ating Panginoon, at ang ibibigay sa loob ng gawain, ang Panginoong Kristo Jesus. Sa pag-uwi mo sa bahay, anong dala mo? Wala ka pa rin pamasahe. Pero dala mo ang kalakasan na mula sa ating Panginoong Kristo Jesus. Dala mo ang muling pag-asa na mula sa salita ng Diyos. Dala mo ang muling kapangyarihan upang magpatuloy mula sa salita ng Diyos. Huwag niyo hintayin na, hinintay ko pa si brother. Kasi kuot-kuot na sa bulsa eh. Kung wala, luhaan ka bang umuwi sa iyong tahanan? Of course not. Dahil ang nagmumula rito, mga kapatid, ang pananampalatayang mula sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi matatabunan ng kawalan ng finances. Let your trust exceed your trial. Sila si Pedro hindi umatras sa malaking pangailangan dahil alam nila na ang kanilang ibibigay ay kayang patayuin ang 40 years ng lame. Pasalamatan nyo ang mga taong by encounter, by orchestrated, by ordained encounter sa inyong mga buhay.
ang dating mga buhay nating magulo at makasalanan, madilim, walang Diyos, walang Kristo. Nasave ba tayo dahil palagi tayong pinapa-snack? Nasave ba tayo dahil sa pagmaring may konting bribery sa nag-invite sa'yo? Snack tayo. Dahil ikaw lang naman, Jollibee. Diba? Pero ang nagpagaling sa iyong malaking pangailangan, ang sumagot sa iyong malaking pangailangan na ayusin ang buhay, hindi yung Jollibee. Nung tumayo ka, na pinuri mo na ang Panginoon, pinasalamatan mo, of course, ang kaibigan mong walang tigil sa pag-invite sa iyo, pero ang iyong patutuo ay sabi mo, totoong ang tinanggap ko ay hindi silver and gold. Ang tinanggap ko mula sa isang preacher na ito, ang tinanggap ko mula sa mga preachers ng NLH, ay ang Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah! Totoong kanya-kanya tayong may mga kanya-kanya tayong pangailangan. Nakaka-bless ang patutuo ni Mami. Miracle ang hinihingi. Doc, 1 point something is gold. Sabi ni Mami, Panginoon, wala kaming silver and gold na like that. Pero may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. Tinanggap ni Pedro at Juan, no other than the Lord Jesus Christ. At hindi nabigo, hallelujah! In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk out of Kabuela. Miracle has happened, mga kapatid. Hindi nangyayari ang mga miracles. Hallelujah, dahil umaasa tayo sa NLH na mag-cater ng anumang free tickets or whatsoever. Hallelujah, not solve ang ating mga malalaking problema dahil ang itinataas ng gawaing ito ay ang Panginoong Kristo Jesus. And I pray na ang laging itataas sa pulpitong ito ay ang Panginoong Kristo Jesus. To the point na kahit ang impossible, ang healing nating hinihiling, hallelujah, ay salita pa rin ng Panginoong Kristo Jesus. Pangalan pa rin ng Panginoong Kristo Jesus ang makasolve. Ang problema ni Mami, ang problema ni Sister Claire ay hindi nasusolve ng NLH dahil pinapamasahian sila ni Pastor o whatsoever para makatin. No, nasolve dahil si Jesus Christ, the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, get up and walk and walk. And Jesus Christ is the same yesterday, today, forever. Hallelujah. And that's what I'm proud of sa gawaing ito, mga kapatid. Lagi akong nililibre siguro ng pamasahe ng tita ko, doon kasi sa tita ko sa Valenzuela, at na-testify ko na to sa ibang mga kapatiran. As I mentioned sometimes sa inyo, rally ang taxi driver ang trabaho ng tito ko. 4 children, siya lang ang nagtatrabaho. Pero Kristiyano na ang aking tito-tita. Dong, sama tayo Bible study. Wala tayong pamasahe, tiya. Walang trabaho sa tiyo. God will provide. Lagi na lang bukang bibig, God will provide. Don't worry. Kita mo naman, wala tayong trabaho. 4 pa kayong standby dito, 4 pa anak ko, 10 kami. Standby, alam mo, pag naghanap ng trabaho sa Manila, wala pang trabaho, standby mo na sa mga tito-tita. Ang tita ko noon, nung hindi pa Kristiyano, 1 linggo kang standby sa kanila at hindi ka pa nakapagtrabaho, paparinggan ka na. Baka naman hindi trabaho gusto mo dito. Pero nung na-convert, mga kapatid, and that's why doon ako na-convert sa ganung patutuo. Ako taga-bili. Taka ko. Bili ako ng yung 11 kilo na gas. Dapat yan, 2 weeks, ubos. Dahil yun lang inasahan. Mangyari, mga kapatid, talagang saksing-saksi ako. Umabot ng 2 buwan. Ihiga lang namin yung gas. Pero nakikita ko sa aking tita, madaling araw, nagpupuri sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah, tuwing gawain nandun, ang saya-saya. Sabi ko, ito ba talaga Kristyano, buhay Kristyano? Silver and gold, wala sila. Pero ang yaman ng Panginoong Kristo Jesus sa kanilang mga buhay. Ang yaman nila sa mga salita ng Diyos. Ang yaman nila sa buhay. Kapangyarihan ng pangalan ng kanilang Panginoon.
Na-convert ako, mga kapatid. Hallelujah. Talagang sipon disturbo eh. Hindi pa naman dala ang panyo. I give you, Jesus. Laging sabi ko dito sa aking mga mahal sa buhay, ay mga kapatid, mga pamangkin, yung uncle ninyo, tumatanda na rin, sakitin na rin. Huwag niyong hayaan na dahil lang kumulog at kumidlat, hindi na kayo nagpunta sa gawain. Lagi kong sinasabi sa kanila, ang NLH, kung asahan niyo, gawin yung employment agency. Hindi employment agency ang NLH. Ang NLH ay mga mananampalatayang puno ng Panginoong Kristo Jesus. Amen? Hindi employment agency, hindi DSWD. Na kung ano man ang kulang tayo, of course, may mga kapatiran talagang mapagbigay, may mga kapatiran talagang yun, yung nahawa sa attribute ng Diyos. Sabihin na lang nahawa, pero partaker tayo niyan, ha? Mas maganda ang word na partaker, hindi nahawa. Talagang partaker. So may mga tao sa loob ng ating gawain na may mga ganun, mag-abot sa iyo, mag-abot sa atin. Kung talagang walang-wala, hindi rin tayo maasang merong mag-abot. Oh, praise the Lord, merong ganun. Pero ang ating, sabi nga lagi nating narinig dito sa pulpito, ang ating iiwan sa ating mga anak ay hindi yung, tulungan mo pa. That's all right because yan ay attributes ng Diyos. Pero saan tayo in-establish? Magkawindang-windang man, anumang circumstances sa buhay, ma-establish tayo sa laging ibinibigay sa pulpitong ito. At ang laging ibinibigay sa pulpitong ito, Panginoong Kristo Jesus. Panginoong Kristo Jesus. Hindi mo malimutan at hindi mo maalala mo ang NLH, hindi dahil maganda sa NLH. Ang babait nila. Patawa pa si Brother Dante, ang ganda sa NLH. Lilibrehan ka nila pag 2 linggo ka pa lang. Pero pag 1 buwan, pabayaan ka na. Joke lang. Pero pag naalala ng mga tao, sabi, di ba, lagi nabanggit nating pastor, maraming dumagsa, maraming nagpa-adapt sa Antipolo Church, ang Ono Church, praise the Lord. Pag-uwi nila sa probinsyanong nila, ang naalala nila, ang ganda ng NLH. Hindi dahil sa ganun-ganung mga bagay about silver and gold. Ang ganda ng NLH. Dahil damang-damang kita ko ang Panginoong Kristo Jesus. At yan ang ating iwanan sa kanila. Hindi tayo yayaman sa loob ng gawain ng New Life Harvest. Silver and gold wise. Pero I believe, pinapayaman ako sa loob ng gawain ito. About sa Panginoong Kristo Jesus ko, na kahit anumang matinding problema at pangailangan, hallelujah, ang meron ako ay maibigay ko rin sa mga tao sa mundo na nangangailangan sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Yung sa amin, nagtatanong, Brad, baka naman, Sister Joy, pwede kaming apply at sa iyo. Sabi ko, dasal tayo sa Panginoon. Dasal tayo sa Panginoon. Pero gaya ng sinabi ko nga sa aking mamahal sa buhay, sabi ko, padayon, patuloy kayo sa gawain. Dahil hindi mamimiss sa loob ng gawain ang Panginoong Kristo Jesus. Patunayan na ninyo yan. Yan ang ating iiwan sa mga mahal sa buhay. So sa mga talata, alam na natin ang power behind sa ministry. It was the name of the Lord Jesus Christ. It was the person of the Lord Jesus Christ. Sa ating paghayo sa mga missions, ganun at ganun pa rin ang ating dala.
Mas napakainam tingnan na kahit wala tayong funding, ang ating pastor ay nais mag-create ng mission fund and everybody can participate. Piso-piso para sa Pasig, meron noon. Alala nyo yun. O kahit 5-5 para sa mission fund. We never know kung anong gagawin ng Diyos sa bagay na yan. Dahil merong Peter and John, merong Brother Jonathan and Brother David na pupunta sa mas nangangailangan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen po ba mga kapatid? At pag naabot sila, you have also given the great solution and answer sa mga taong mas nangangailangan, especially spiritually, at yun ang ating Panginoong Kristo Jesus. So, naniwala tayo na ang paghayag ng salita ng Diyos, whether sa pangaral, abroad, at sa loob ng bahay, sambahan natin, brings results. Amen po ba? Mga buhay na narito, yan ang resulta ng pagkikater ng wala iba kundi salita ng Diyos. I'm so thankful sa leadership ng gawaing ito, pastoral, because nahubog ako at ang mga tinanggap ko ay more than silver and gold. I'm so thankful sa Panginoon. Lagi ang mga taga old church, old buddies ko sa lumang church ko, nangungumusta palagi, masaya ka pa ba dyan? Ko, yes, masaya. Lalo na, ang hindi nyo inaabangan, laging inaabangan namin, pagbabalik ng Panginoong Kristo Jesus. Of course, sa verse 11 to 12, sabi ni Pedro, bakit ganyan kayo namangha? O bakit mangha kayo sa NLH? Dahil ba puro dikotse sa NLH? Of course not. Mangha sila sa NLH dahil sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yan ang mga testimonies nating narinig. Sabi ni Apostol Pedro, bakit kanyo namamangha? Na ganyan na pagkamangha. Na tila baga sa aming sariling kapangyarihan natin. Godliness. Here's godliness again. Tinuro ng ating pastor last Sunday. Na tila baga, according to our own power and godliness, nakakalakad ang taong ito. Hindi. It's the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Pero ngayon, hindi na siya Jesus Christ of Nazareth. Lord Jesus Christ of heaven and earth. At sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, of course, nothing is impossible. Kung nakakita na kayo ng meme ng isang mayamang na cancer, lahat ng pera niya ay pinagtatapon, saying, walang kwenta pala ang Diyos na ito. Money. Kung meron pang magbabasag ng mga Diyos-Diyosan like India, so be it. Dahil talagang walang saysay ang kanilang Diyos-Diyos. Pero ang ating Diyos, sabi ni Apostol Pedro, no. Sinabi niya na sa verse 6, silver and gold have I none, but in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yung mga nagtatanong naman, nag-uusisa. Sabi niya, no. It's not by our own power and godliness. Hindi dahil bago kaming born-again Christian. Hindi. It's because of the Lord Jesus Christ, the Prince of Life, who made this lame able to walk. Oh, hallelujah. Kunting sakit lang, kunting lungkot lang, nalulumpo na. At tila baga, ang isang sermon ay hindi kayang patakbuhin, patayuhin ka at anong resulta nung gumaling at napagaling? Tumayo, lumakad, lumukso, lumundag, nagpuri sa Diyos. At tayo, konting problema, may sermon na nung Sunday. Pagka Monday, tamlay pa rin. Brother Benjo, pagka Monday dumating ng sakit, pero salamat sa Diyos dahil pagka Sunday pa lang, punong-puno ka na sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. How about tayo mga kapatid, isang sermon pa lang, stand up, walk, shout, praise the Lord, bubble up in praise. Dahil bakit? Financial problem lang. Sa itong tao na to, 40 years na lame. Ang layo mo kapatid. Pero hindi mo magawang mag-bubble up in praising. Alam niyo ba yung paglulukso doon, na-search ko daw,
para yung sabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ay magbabubble up from your inside. Ganon ang word doon sa jumping and praising. Tayo dito, yun, pinalala na naman ng MC or song leader. Hindi na ako mag-utos sa iyo na mag-amen ha. Kung sinong tahimik dito, it's up to you. Pero ang mga may Panginoong Kristo Jesus, pinagaling, pinalakas, pinatibay. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, lumukso, lumundag, nagpuri sa Diyos. Bakit hindi natin punuin ang papupuri ang kagay nito? Hallelujah! Napakasimple na problema. Karamdaman lang, kawalan lang. Hindi tayo mapapuri, hindi tayo mapatayo, hindi mapataas ng kamay. Why? Oh, Jesus Christ. But every one of us has the Lord Jesus Christ. Tayo magsitayo, mga kapatid. Let's all stand up. Maribang palakpakan natin ng Diyos. Maribang palakpakan natin ang ating Panginoon. Say to the world, kung may mga nangangailangan, dumiskarte na lang paano tumanggi na wala talagang maibigay. Pero kung makipag-sit-in sa inyo, ibigay nyo na. Ang mas makakasagot sa kanilang pangailangan, ang Panginoong Kristo Jesus. Ganon ang inilates, maring kung may loobin ng Diyos, magkaroon ng ministry, feeding, whatsoever, yung in-example ni Pastor, kung gusto nyo ng ministry youth, how about this, how about that? That's a ministry. Visiting those in prison. At ano ang may bigyan natin sa mga nasa kulungan? Bigyan mo ng panigarilyo? Wag! Ibigay niyo si Jesus Christ. O kung may ministry kayong, kung ano man ang ibigay-bigay diyan sa mga beggars, as the children, more than silver and gold, let's give them the Lord Jesus Christ. Still give them the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yan ang kagandahan. After that glorious miracle, nagkaroon ng another sermon. Of course, na-exalt na si Jesus Christ of Nazareth sa paggaling ng lame. Pero mas na-exalt si Jesus Christ nung muling tumayo sa Pedro at nangaral. You have crucified the Prince of Life. Pero He has ascended, He has risen from the dead, ascended, and now glorified. Yun ang ating mensahe sa mundo. Let's give Jesus, who can forgive sins, who can heal souls, who can solve the very, very big problem ng sanlibutan, which is kasalanan. Yun pa rin si Jesus Christ yesterday, today, and forever. Naranasan na natin yan. Kaya hindi natin pwedeng sabing wala akong maibigay, Brad. Babae lang ako, Brad. Young people lang ako, Brad. No, Brad. No, sister. You have the Lord Jesus Christ. Amen? We have the Lord Jesus Christ, the Prince of Life, the Healer. Oh, mas mainam pakinggan na gumagaling ang kalooban ng isang tao dahil sa iyong ibinahagi sa kanyang Panginoong Kristo Jesus. Totoong uuwi yun, hindi mo na pahiram na pautang. Pero uuwi yung thankful sa Panginoon dahil may naibigay kang sangka sa kanyang more than sa kanyang inaasahan. Yun pala ay binahaginan mo, in-encourage mo with the Word of God. Pasalamatan ka pa, pupurihin ang Panginoon, maaring idadalangin ka pa, kapatid. Hallelujah. Pakainam, from verse 17 going to the last verse, the next sermon ni Apostol Pedro. At doon, mas lalong naluwalhati. Niluwalhati ni Apostol Pedro, di lamang sa miraculous power ng pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, kundi a moving and another powerful sermon. At ang sabi ng banal na kasulatan, ilan ulit ang nabautismuhan pagka next chapter. Wow. Why? Sabi nga ng ating pastor, hindi gimmick ang ginawa nila ng Apostol Pedro. Hindi yun gimmick. That's the demonstration of the living Jesus Christ. Gaano na lang kaya ang impact natin sa mundong ito kung ang mga tao sa gawain ito ay laging na-demonstrate ang ating Panginoong Kristo Jesus
whether in words or in deeds. Kasi sabi nga ng pangaral ng Sunday, lahat ng ginagawa ng Diyos ay lumalabas out of His essence and attributes na kanyang kino-communicate, binabahagi sa atin. Oh, we are still catering Jesus Christ by your compassion, by your touch of encouragement, by your touch of love, by your empathy and sympathy. We are still in whatever way, wala tayong ibinibigay na iba, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Nawa kung may ma-encounter kayo sa inyong mga tahanan, sa sasakyan, classmate, anong meron sa inyong classmate? Anong meron sa inyong gawain? Sama ka classmates, sama ka best, sama ka buddy, madi. Makikita mo at maririnig mo kung ano at meron kami sa aming gawain. And I'm so proud to tell you, church, sa lahat ng viewers, this tiny ministry sa Domsa ngayon, wala pa kaming bahay-sambahan, pero ang lahat ng mga taong idinapo ng Panginoon, I pray, like the prayer of Solomon to the temple, Lord, ang lahat ng tataas ng kamay at mananalangin towards the temple, hear them. Naway ang gawain dito mga kapatid, every time may makaluluwang, hindi natin nasa matindi at mabigat na pangailangan, and then as a moment na nag-step in sila sa loob ng gawain ng Diyos, hanggang sa matapos ang gawain, oh, ang kanilang sigaw, salamat Panginoon. Nakalimutan ko na talagang walang-wala nga ako, pero nakalimutan ko dahil may sumapaw. May nangingibabaw at yun ang inspirasyon at kapangyarihan ng ipinangaral at itinorong salita ng Diyos. Yun ang pinakamasarap na mabaw ng mga taong idadako ng Diyos sa gawaing ito. I believe, yes, I believe so. And I will not stop praying sa gawain na ganyan ang ating patuloy na ikikater mga kapatid. I myself will say, silver and gold have I none. Sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga mahal sa blood na family, silver and gold, huwag niyong asahan sa loob ng gawain ng Panginoon. Pero ang ating mga naririnig, nakikita, mga buhay na binago dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. More than anything. More than anything. Excuse me. May isang so classic na awit, 1986. Kung hindi kayo familiar, I think sa mga singers kung napakinggan nyo kanina, let's sing this song bago ako manalangin sa pagtatapos. If the ship of your life is tossing on the sea of strife, you need someone. If you feel so alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and things just won't turn out right, and you need someone to care and someone to just care. You need someone. I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. Amen. I give you Jesus. He's the perfect love that casteth out all fear. He's the water that you drink, and
I can only give you Jesus every time I minister sa inyong harapan. Hallelujah. Next verse. If the pressure's all around, keep your spirits to the ground. Di ko alam sa gabing ito, kung meron man, you just need this someone, the Lord Jesus Christ. And if your body is in pain, and your health you can't regain, you need someone. And if at times when you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember on the cross He nailed all the bitterness and grief to give you peace and sweet relief. He's that someone that you need. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts all our fear. So I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus. Church, I can only give you Jesus. I give you. For the last time, let's sing the chorus. Oh, I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect peace that casts it all off me. I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Brothers, church, sa inyong maliit na brother na ito, wala kayong ibang masahan. Every time I minister the Word of God, I pray, I can only give you Jesus Christ. Kung kayo'y napapalakas sa gabing ito, may problema at uwi kayong tumiba at lumakas, it's just because this Bible, this Jesus Christ, is the only one, someone that we could ever give this church with. And I pray na anumang meron tayong naiwan sa bahay ng alalahanin, in the name of the Lord Jesus Christ, He's the peace that passes all our understanding. Be at peace. Be in peace, brothers and sisters. Dear Lord, you're the person, the greatest person na aming nakilala. Thank you, Lord. Di ka nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Di ka nagbago sa aming mga magulang. The same ka na nakilala nila sa unang nag-establish sa gawain ito at hanggang ngayon, ang pamunuan, ang pastoral, ang aming pastor ay hindi nagbabago sa pagbibigay ng iglesyang ito nang walang iba, kundi ikaw, mahal na Panginoong Kristo Jesus. Kung matibay man kami ngayon, kung established naman kami ngayon, kung settled naman kami ngayon,
kung masaya kami ngayon, kung may kapayapaan kami ngayon, kung may kagalakan man kami ngayon, it's because of this someone na laging nagiging dakila sa likod ng pulpito. At siya na ang aming Panginoong Kristo Jesus. Thank you, Lord, for every preacher. Thank you, Lord, for our pastor. Thank you, Lord, for every missionary. Thank you, Lord, for every supporter. May mga naabot na mga kaluluwang may matinding pangailangan sa kanilang mga kaluluwa. Because there are those sa kanilang maliliit na tulong gustong maibigay ang Panginoong Kristo Jesus sa mga nangailangan here and abroad. Lord, thank you for your word. Napakasimpleng historical na kasaysayan, subalit milagroso, miraculous demonstration ng pagiging buhay. Indeed, ng aming Prince of Life, ng aming resurrected, glorified Lord Jesus Christ. Bless your people and thank you for blessing your word. I honor and thank you sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen.